Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang malalaking balitang tinutukan natin ngayon, kabilang ang desisyon ng Korte Suprema sa hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang pag-aresto sa kanya. Kaugnay niyan ang pagbabantay natin sa Senado, kabilang sa labas, kung saan nakapaligid ang mga pulis at tauhan ng National Bureau of Investigation. Nakatutok din tayo sa loob kung saan kanina lamang ay nasaksihan natin ang komosyon sa pagitan ni na Senador Robin Padilla at Kiko Pangilinan. Unahin muna natin ang Senado kung saan naroon pa rin si Senador Bato de la Rosa. May panawagan po si de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta na mag-vigil sa harap ng Senado. Yan ay para pigilan sakaling tangkaing muling arestuhin siya. Mula sa Senado, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, Emil, Vicky, nagpapasaklolo na nga si Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta. Sa gitna yan ng impormasyon na kanyang natanggap na meron na namang mga taga-NBI na aaresto sa kanya. Ginawa ni de la Rosa ang kanyang panawagan sa live stream kanina sa kanyang Facebook page. Narito ang bahagi ng kanyang live stream. Po tayo natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung arestuhin. Ako po yung nanawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Ako po yung nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Yan ang panawagan ni De La Rosa sa kanyang mga taga-suporta. Isang vigil ng kanyang mga taga-suporta sa harapan ng Senado para proteksyonan siya at huwag hahayaan na siya ay madala sa The Hague. Gayaan niya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paglilinaw niya, Mel, hindi pag-aaklas o bayolenteng pagtitipon ang kanyang panawagan, kundi mapayapang prayer rally. Alam mo, Mel, sa pinakahuling panayam natin kanina kay Atty. Torion, kinumpirma niya sa atin na meron na nga silang natanggap na ruling or SC decision pero hindi pa siya nagbigay ng detalye hanggat wala raw silang natatanggap na dokumento galing mismo sa Korte Suprema. At patuloy natin kaninang inaantabayanan si Senator Bato de la Rosa. Unfortunately, Mel, hindi na kasi ito nakabalik kanina sa session hall. Pero sabi ng kanyang abogado, as usual, okay naman daw si Senator Bato de la Rosa at tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pag-uusap para pag-usapan kung ano ang remedyo pa ang kanilang gagawin, Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Pinalagan din ni Senador Bato de la Rosa at ng mga kasama niya sa mayorya ang resolusyong nilagdaan ng 5 minority senator na humikayat sa kanyang sumuko. Sabi ni de la Rosa, huwag silang masyadong atat na siya'y makulong. Nakatutok si Mav Gonzalez. Masakit daw para kay Senador Bato de la Rosa na may mga kasamahan siya sa Senado na sila pang nananawagan sa kanyang sumuko na. Malungkot. Kasama natin yan eh. Matagal kami kasama sa Senado. Ganun-ganun na lang tayo na parang umalis ka dito. Hindi ka na, hindi ka namin kailangan, sumurinder ka. 5 senador ang naghain ng proposed Senate Resolution 395 na humihikayat kay De La Rosa na kusa ng sumuko sa tamang otoridad at humanap ng judicial remedies na naaayon sa konstitusyon at sa batas sa gitna ng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Kasama sa nakalagda dito si Senador Ping Lacson. Lalo na nakasama si Senator Ping Lacson. Hindi ko na-imagine bakit ginaganon niya ako. Malungkot ako, nasasaktan ako. Kasi siya ay dati kong boss. Ako nagsilbi ng tapat sa kanya. Nagsilbi si De La Rosa sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force na binuo noong 1998 na pinamunuan ni Lacson. Nilinaw ngayon ni Lacson na hindi nila gustong pasukuin si De La Rosa sa ICC kundi sa lokal na korte. No. Naintindihan ko rin yung pinanggagalingan niya. Lalo na especially sa akin kasi nga magkasama kami matagal. It is unfortunate na na-misinterpret niya yung reso. Kasi ang understanding ko doon, i-exhaust lahat yung legal remedies, judicial remedies. Tapos kung na-exhaust, alam mo, sinabi na ng court, nag-issue ng order, authorizing yung then that's the time
na mag-surrender siya voluntarily. Oo. Yun. Meaning, Which is not contrary to sa position ng Senate President, Cayetano. Di ba sabi niya, once na maglabas ng order, ang domestic court, dapat susundin niya. but the surrender you're talking about is to a local court, not to ICC. To local court. Pero paniwala ni De La Rosa, kahit nasa lokal na korte siya sumuko, sa ICC pa rin daw ang bagsak niya. With the present government, saan ka mapapunta niyan after proper authorities? Di ba? With the present government. Yung kay President Duterte nga, hindi nga dumaan ng proper authorities. Diretso sa ICC. Meron pa namang ibang option available. Self-preservation, always. Bukod kay Lacson, nakapirma rin sa resolusyon sina Minority Leader Tito Soto at Senators Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros at Bam Aquino. Mensahe ni De La Rosa sa kanila, Makiusap rin ako sa kanila na huwag masyado kayong atat-atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo. Pagbigyan lang niyo ako ng tsansa na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. Siniguro naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na susuko si De La Rosa basta't galing ang warrant of arrest mula sa isang korte ng Pilipinas. Kaya nabastusan daw siya sa resolusyon ng minorya dahil para saan daw ba yun? May konting kabastusan yung resolution. Para na kaming sirang plaka. Diba? Napaulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies. And then pag na-exhaust lahat, then of course we will surrender them. Usually the senators themselves surrender themselves and we will assist. Sagot naman ni Pangilinan na author ng resolusyon, Basahin lang yung resto. Nandun naman lahat based on the law and constitution. I don't see any reason why pambabasahin. sa ngayon nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa. Pero kwenestyon ito sa proposed resolution 395 dahil wala raw otoridad ang Senadong magbigay ng protective custody o sanktuaryo mula sa lawful arrest, surrender o judicial processes. Kung si dating Senate President at Justice Secretary Franklin Drilon ang tatanungin, wala raw sa batas ang pagbibigay ng protective custody ng Senado. Ginagamit lang daw ito sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Wala pong konsepto ng protective custody in other matters. Lalo na po ang Senado. Yan po ay ginagamit, ngunit yan po ay siguro by tradition na lang and out of respect sa Senado, ay binibigyan ng halaga yung protective custody. Ngunit kung batas ang ating pag-uusapan, wala pong kapangyarihang ganon. Hinihinga namin ng tugon dito si Cayetano. Pero nauna niyang sinabi ang protective custody para kay De La Rosa ay nakabase sa Senate Resolution 44. Dito nakasaad na dapat proteksyonan ang mga Pilipino laban sa pagguha sa kanila ng gobyerno para ibigay sa isang banyagang estado. At bigyan sila ng sapat na panahon para makahingi ng saklolo sa mga korte bago sila pasukuin o dalhin sa ibang bansa. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Naglabas na ng resolusyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Senador Bato de la Rosa. Pero walang inilabas na temporary restraining order para pigilan ang pagsilbi sa kanya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Mula sa Supreme Court, nakatutok live si Maris Amali. Maris? Mel, kahit nga naka-writing break sa ngayon ang mga hukom ng kataas-taasang hukuman na Supreme Court, ay nagsagawa pa rin sila ng special on-bank session ngayong araw dahil sa urgency nitong urgent manifestation and omnibus motion na isinampa ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. At gaya nga ng binanggit mo, Mel, walang temporary restraining order na inilabas ang kataas-taasang hukuman, pero sa inilabas na lang resolusyon ay inatasan ng Korte Suprema ang mga respondent na maghain ng kanilang komento sa urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na isinampa ni De La Rosa sa loob ng hindi lalagpas sa 72 hours mula ng pagkakatanggap nila ng abiso. Ang mga respondents na ito ay si dating Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pa kasi siya pa yung Executive Secretary noong mga panahon na yon. Ayon sa Korte Suprema,
Suprema, ang resolusyon ay itinuturing na ring na-serve na sa mga partido at kanilang mga abogado oras na mai-upload ito sa eCourt PH at mailathala sa website ng Korte Suprema. So ibig sabihin, kahit na hindi physically natanggap ng mga respondents na ito, ay deemed served na rin ito kapag oras na mai-upload na ito online. Inatasan din si De La Rosa na maghain ng kanya namang reply sa loob din ng hindi lalagpas sa 72 hours matapos matanggap ang komento ng mga respondents. Binigyan din ng Korte Suprema na ang nasabing hakbang ay without prejudice sa paggawa nito ng anumang interim o agarang hakbang sakaling kailanganin kaugnay ng mga hinihiling ni De La Rosa. So in any case na meron silang decision na temporary restraining orders ay without prejudice yung kanilang magiging desisyon nga, no? Noong May 11, Mel, naghain si De La Rosa ng urgent manifestation matapos lumabas ang mga ulat na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay De La Rosa bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity noong panahon ng gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. At sa kanyang petisyon, hinihiling ni De La Rosa ang temporary restraining order, writ of preliminary injunction o status quo ante order upang mapigilan ang anumang pag-aresto, detention o paglipat sa kanya ng walang pahintulot ng korte. Ang kasong ito, Mel, ay nag-uugat sa patuloy na investigasyon ng International Criminal Court sa madugong anti-drug campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Korte Suprema. Mel? Maris, teka muna ha. Dahil walang TRO na inilabas ang Korte Suprema, ibig sabihin ba niyan walang makakapigil sa pag-aresto kay Senator De La Rosa anumang oras? Maris? Alam mo, Mel, talagang very fluid ang sitwasyon ngayon, no? Kasi hinihintay talaga ang magiging desisyon ng Korte Suprema para kumilos ang lahat. Pero within the day, may mga lumabas ng balita from NBI na they are ready to serve the warrant of arrest anytime. Ang Department of Justice, meron silang inilabas na statement kanina through or Viber thread lamang, no? Walang nagsalita o nagbigay ng pahayag sa amin kahit na ilang beses kami humihiling ng press con, walang nagsalita. Pero ang nakalagay doon sa statement na yon, and let me just read yung statement na yon. DOJ maintains stand that under the Republic Act 9851, we may surrender a suspected or arrested person in the Philippines to the appropriate international court or tribunal. The other mode is extradition. So kung itong pagbabasehan, walang nakasaad dito na kailangan ng local warrant para isuko ang si Senador Bato de la Rosa doon sa International Criminal Court. Pero hanggang sa mga sandaling ito, walang tikom ang bibig ng Department of Justice kaugnay dito sa usaping ito. So lahat tayo ay talagang nag-aabang sa magiging sitwasyon. Dahil kung ito ang sinasabi ng Korte Suprema, the Department of Justice, ang sinasabi naman ng kampo ni ni Senador Bato de la Rosa ay dapat dumaan muna o maglabas muna ng local warrant ang ating bansa para siya ay humarap o bago siya i-surrender sa anumang international tribunal. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Mga kapuso, umabot sa girian ngayong araw ang mega sagutan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan na sumiklab sa plenaryo kahapon. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, muling ang binalot ng tensyon itong Senado 430 kanina nang magkagirian umano sa pagitan ng Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Nakasuspindi pa naman, Emil, ang sesyon sa plenaryo dahil nga sa break ng mga senador nang magtakbuhan ang mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms patungo sa Senate Lounge. Nagkatensyon na pala sa pagitan ni Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan habang papasok ng Senate Lounge. Bukod sa mga taga-office of the Senate Sergeant at Arms o SAA na nagtungo sa lounge, ilang staff din ng mga senador ang nagtungo roon. Narito ang ating panayam. Pero on their way out going to the lounge, medyo nagkaroon ng commotion ulit si Senator Robin at si Senator Pangilinan.
But it was quickly satisfied, settled. Medyo nagtatabilan ng konti, nagsagutan na uli, nag-break sila. So magmimerienda lang sana sila. But on their way out, medyo siguro nagsagutan uli. So muntik na nagkaroon ng muntik lang naman, muntik lang. Naagapan naman ng mga kapwa senador ang gulo pero hindi pa raw tuloy ang nagkabati ang dalawa. Narito muli si Retired General Aplasca. Medyo hindi pa masyado settled kasi di ba ang request ni Senator Robin is to apologize at the plenary, which the Senator Pangilinan would not agree. Tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin ito. Emil, bago ang break ng plenaryo kanina, kinundinan ni Padilla ang umano'y pagtataas ng boses sa kanya kahapon. Kung sincero raw humingi ng sorry si Pangilinan, gawin ito sa plenary at kung hindi ay tila baliwala ang rules nila sa Senado. Sabi naman ni Senador Pangilinan, haharapin na lang niya ang pabalitang ethics complaint na isasampa ni Senador Padilla. Kanina, Emil, ay nakita pa ng ating team si Senador Pangilinan at maayos naman ang kalagayan nito. Si Senador Padilla naman nakita rin kanina bandang alas 6 ng gabi at nangiti lamang ito nung subukang hingin yung kanyang panig. Si Senadora Amy Marcos sinabing hindi naman daw talaga nagpang-abot ang dalawang kasama at wala naman daw malaking nangyari sa pagitan ng dalawang kasamang senador. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. At bago umabot sa girian, pinagsosori ni Senador Robin Padilla si Senador Kiko Pangilinan na tinawag siyang balat sibuyas. Hamon naman ni Pangilinan, magsampa ng ethics case na kanya raw babanggain ng kontra-reklamo. At nakatutok si Mark Salazar. Bago ang girian sa Senate Lounge, ang pagtatalo ni Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan, sa plenaryo muna nagkasagutan ng dalawa. Ang sabi po nila, tayo daw po ay balat sibuyas. So, ang suggestion ko, isampa na yung ethics case. Ang sagutan, pagpapatuloy lang ng nangyari kahapon. Kung tutuusin, hindi naman ganun kainit ang simula ng talakayan kahapon nang depensahan sa floor ni Padilla si Senador Bato de la Rosa kaugnay ng hinaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Si Pangilinan naman, nakiusap na pag-usapan na lang sa Committee on Rules ang lahat ng tungkol kay de la Rosa para mapag-usapan na ang iba pang agenda ng Senado. Pero tila may hangover pa talaga ang plenaryo sa gulong nangyari sa tangkang pag-aresto kay Senador Ronald de la Rosa. Nagsasalita si Pangilinan nang sumingit si Padilla. I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Napigilan man ni Pangilinan na masapawan siya nang hindi natatapos ang pagsasalita. Pumalag naman sa floor si Padilla at ibang issue na ang kinwestiyon. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Sinuspindi muna ang session para lumamig ang sitwasyon. Pero tila mas lalo pang uminit. Hindi ka tinakot. Ako ba natakot? Ako natakot sa iyo. Ikaw nga naninigaw. Ikaw naninigaw. Ako nanakot. Sir, hindi ako sumigaw. Tumaas ang boses. Humihingi ako ng pangumagay. Ito ay ba meaning sa iyo ng sigaw at tumaas ang boses? Okay ba yun? Tatapusin na sana ni Pangilinan ang gulo sa isang handshake pero tinanggihan ni Padilla. Saan sa pulpit. Sir, what if hindi po siya mag-apologize sa plenary? Pwede ethics. In-adjourn na lang ang session kahapon para magpalamig pa ng ulo ang mga senador. Sa kanyang social media post, tinawag ni Pangilinan na balat sibuyas si Padilla. Dagdag niya, sa tagal niya sa Senado na palaging may taasan ng boses sa mga maiinit na debate, wala pang reklamong umakyat sa Ethics Committee ng dahil dito. Kung itutuloy niya ni Padilla ang ethics complaint, sasagutin niya ito ng kontrareklamo sa umano'y pananakot, pagbabanta at pambubuli ni Padilla kahapon habang nakareses sila. Sa plenaryo kanina, sumagot si Padilla. Hinihingi niya na magsorry si Pangilinan sa kanya sa plenaryo. Ang sabi po nila, tayo daw po ay balat sibuyas. Ako po ay neophyte kung tawagin.
Napakainam po sana kung pakitaan niya ako ng magandang asal at ipakita sa akin na ganito, iho, ang pagsasabi ng I'm not finished. Hindi yung I have the floor with the burning eyes and the very high voice. Pag-abot ng kamay sa akin, hindi na on record. Pero hindi na pinahaba pa ni Pangilinan ng issue sa podium. So, ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat natin talakayin. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Inamin ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa kanya nakisakay si Senador Bato de la Rosa nang magpakita ito sa Senado noong Lunes. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, narito tayo ngayon sa harap ng Senado at kayo po ay inaantabayanan po natin yung pagdating dito ng mga kawani ng National Bureau of Investigation kasi po meron pong alingas-ngas na maari raw pong may maganap na posibleng pagsisilbi muli ng warrant dito kay Senador Bato de la Rosa. Bukod po sa mahigpit na ang seguridad dati, masasabing mas mahigpit pa ngayon ayon nga po kay kay Sergeant at Arms, retired General Mau Aplasca, ay nasa 2,000 po ngayon ang nakabantay sa paligid at loob ng Senado. Bukod sa sarili pong security po ng Senado ay meron ding mga kawani dito ng Philippine Marines at dati naman daw na naka-assign na dito at sa Senado at meron ding mga PSPG o PNP, Police Security and Protection Group. Pero ayon naman po kay Aplasca ay kung darating man daw dito ang NBI, ay kakausapin nila ng maayos ang team leader nito. Yun nga lang, ayon din po kay Aplasca, ang bilin po ng Senate President ay hindi bibigay si De La Rosa kung wala namang warrant mula sa local court at sila po ay kakausapin naman daw niya ng maayos ang mga ito. At pasado nga po bandang alas 5 ay nakita po natin na nag-uwian po yung mga empleyado na dapat ay 7 p.m. pang uwian at ibulong po ng ilan sa kanila sa atin na sila po ay sinabihan na po na maaari na po silang umuwi. Samantala, Mel, ay tumutok nga rin tayo sa iba pang kaganapan dito sa Senado at narito po ang aking report. Kung nagulat ang publiko sa pagdating ni Senador Bato de la Rosa sa sesyon noong Lunes, nagulat din daw ang ilang senador. Si Senador Panfilo Lacson, sinabing hindi niya natulugan ang paglutang ni de la Rosa na aniyay kaunti lang ang nakakaalam. Ang pagkaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating. Okay, Dahil ang pagkaalam ko, nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia. Pero sa sesyon ngayong hapon, itinanggi ito ng senadora. That statement is false. Senator De La Rosa did not ride in my vehicle. Hindi ko nga alam na darating siya. Nagulat din ako. Katabi ko si Lawrence, ako. Nagulat ako, wala akong idea. I sincerely apologize to our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source. No? Maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, it is of no moment. No? Tinatanggap ko po yung apology ni Senator Lacson. Wala akong problema sa akin yon. Kaya lang po, ako yung nakikiusap sa lahat ng kasamahan natin na mag-ingat naman tayo sa statements because these are very troubling times. Everybody is so sensitive. Kung sino yung kakampi mo, lahat na ng ginawa niya tama. Kung sino yung kagalit mo, lahat na ng ginawa niya mali. So why would you make a statement that would arouse angry feelings or questions about my credibility or about anything that would create any negative implication on your fellow senators? Nagsalita si Senate President Alan Peter Cayetano para linawin ang issue. Sa kanyang sasakyan aniya, sumakay si De La Rosa. To those who are commenting
they think it's a crime. Sa akin siya nakasakay and I did not tell my sister. Sinabi rin ni Cayetano na pinapaubayan na raw nila kay De La Rosa kung magsasampa ng ethics complaint laban kay dating Senate President Tito Soto at ilang pang senador kaugnay sa tangka ng National Bureau of Investigation na arestuhin si De La Rosa pagdating nito sa Senado noong Lunes. I said possible if the investigation shows that senators plotted to keep another senator from attending the session. That's a criminal offense. Two things. One, that's up to Senator Bato dahil siya naman ang involved. Ako, I'm more talking about the institution. Sometimes, if it's more political action, it's better just to let it go. Hinihinga namin ng reaksyon si Soto, pero nauna niyang ipinaliwanag na sinabihan lamang niya ang NBI na makipag-coordinate sa Office of the Sergeant at Arms nang sabihan siyang may warrant of arrest para kay De La Rosa. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Namin sa inyo ngayon ay yan po yung gate ng Senado na nandoon po sa pagitan ng GSIS building at nitong Senate building. At yan nga po ay mahigpit ding binabantayan ngayon dahil ayon po kay General Aplasca ay nakita niya mismo kanina na meron pa mga kawani ng NBI dyan. Nakita raw po niya yung mga ID nila at kaya nga po sa ngayon nasa labas naman sila ng gate at puro Senate security yung narito sa loob. So patuloy po tayo magbabantay dito po sa loob at labas ng Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nagpaliwanag si Senador Bato de la Rosa kung bakit inatrasan niya ang pahayag noon na gustong samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Idinaan naman niya sa kanta ang pagdiin sa pagtutol niya sa pangingialam umano ng mga dayuhan. Nakatutok si Marie Zumali. Matapos ng tila pagkambyo niya sa hamon noon kay Senador Antonio Trillanes IV. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library. Siya ang nagkuha sa NBI na harangin ako dito. So bakit natin hayaan siya nandito siya? Ngayon, umaatras na rin si Senador Bato de la Rosa sa binanggit noong kagustuhang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Gustong kung meron akong warrant, magpauli ako para maalagaan ko rin siya doon. Yes, medyo nagbago. Dahil nung nalaman natin na hindi pa na basta-basta makabisita sa kanya, kahit na magbisita ka, ang allowed doon, yung immediate family lang. Tapos yung kapwa ko. Yan ay matapos kumpirmahin ng International Criminal Court ang warrant of arrest para kay De La Rosa bilang co-perpetrator ni Duterte sa kasong crimes against humanity. Paliwanag sa akin ng senador. Pareho pa kayong kapwa detainee, walang assurance na magkasama kayo doon sa isang silda or isang building. Hindi mo alam kung saan kayo ilalagay at very strict ang policies nila doon. So it defeats the purpose of being there with him in the same vicinity kung hindi mo siya malalapitan. Hindi mo siya makakommunicate. May nauna na siyang pahayag na susunod siya sa local courts pero sabi niya sa aking panayam, I will cross the bridge when I get there. So hindi pa rin sigurado? Titignan natin. Basta ang masasabi ko lang, I will exhaust all legal remedies available. Bakit? Konbiktado na ba ako? I'm just being charged. At alam natin, ikaw alam mo mismo na ang background nitong lahat ay politika. Kahit magtanong ka sa taong bayan, may pinatay ba akong tao? Meron ba akong tao, pulis na itusan na patayin mo yan? Wala. After ako nagserbisyo ng tapat dito sa ating bansa, for how many years? Tuloy ang panawagan niya kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko at kung di pakinggan, ay maghahanap siya ng ibang makapagbibigay daw sa kanya ng suporta. Hindi ako magtatago, kundi mag-aapila ako doon sa aking mga kapwa PMAers. Mag-aapila ako sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, sa aking mga mahal na mga kapulisan, sa Philippine National Police at lahat na mga uniform personnel sa ating bansa. Taps isa. Kinanta pa niya ang bahagi ng Philippine Military Academy o PMA hymn para idiin ang kanyang punto. Our country free. Alright. Yun po ang pinakabuod ng aming PMA hymn. Okay. Lahat kami ay ayaw
magpa-oppress sa mga dayuhan. Maliwanag sa mga PMAers dito na ini-invoke niya yung alma mater song for personal reasons. Na nagpapa-victim effect siya, hindi naman siya biktima rito. Ang biktima rito, yung mga pinapatay nilang libu-libong Pilipino. Paglilinaw ni De La Rosa, hindi bayolente kundi mapayapang hakbang ang hiling niya sa mga taga-PMA. At matapos ang ilang araw na pagtangging sagutin kung bakit bigla siya nagpakita, matapos ang halos kalahating taong pag-a-absent sa Senado, umamin si De La Rosa na iniwasan talaga niya ang warrant of arrest ng ICC. I know that there was a threat to my liberty. Alam kong merong warrant of arrest ng ICC, kaya ako, it's natural instinct, human instinct to preserve yourself, self-preservation. Inamin niya ring isa pang dahilan ang mapalakas ang tsansa ng mga kaalyado na maagawang mayorya sa Senado. Gayon din ang nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yes, may kaugnayan yun. Hindi naman ako plastic na hindi tanggapin, hindi aminin na kasama yan sa rason kung bakit ako nag-resurface. Yung pagpapalit ng liderato ng Senado, yung impending impeachment trial. Giit niya, si ngayoy Senate President Alan Peter Cayetano lang ang nakakaalam ng kanyang paglitaw sa Senado at nagpasakay sa kanya sa isang sasakyang papunta roon na ayon kay Senador Panfilo Lacson ay pag-aari ni Senador Pia Cayetano. Basta sumakay ako. Yun ang sabi sa akin ni Senator Cayetano. Sumakay ako dyan sa van. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Binawi naman ng PNP-CIDG ang sabina para kay De La Rosa para paharapin siya sana sa Camp Crame bukas bilang bahagi umano ng investigasyon sa mga extrajudicial killing sa Davao City noong hepe pa siya ng Davao Police. Salamat naman para hindi naman ako babiyahe dyan dahil naka-kustodiya ako sa Senado eh. So salamat sa CIDG. Thank you. Okay. At nirecall ninyo. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. At sa Senado pa rin, sanib puwersa ang mahigit 1,000 pulis at iba pang otoridad sa pagbabantay sa labas. Nakapaligid din doon ang mga rallyista. Ang sitwasyon, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, sa buong maghapon ay naging bantay sarado ng mga pulis itong paligid ng Senate compound. No? Ang pinaka iniiwasan nila mangyari ay magkalapit itong mga magkakabilang grupo na may magkakaibang paninindigan. Maaga pa lang, nakapwesto na sa paligid ng Senate compound ang aabot sa 1,200 pulis. Sa entrada nakabara ang karamihan. Bukod pa sa kanila, ang mga tauhan ng ibang ahensyang tagapagpatupad ng batas. May mga covert operatives po tayo na galing po sa ibang law enforcement agencies. If there is a need na i-increase po natin yung deployment po natin, ay gagawin po natin. Kaya nang magmarcha papunta roon ang grupong bayan pasado alas 10 ng umaga, agad na silang naharangan. Sa Jokno Boulevard nila kinasa ang programa para tutulan ang pagkanlong ng Senado kay Senador Bato de la Rosa. Kami ang gagawa ng citizens arrest kay Bato de la Rosa. Payagan lang nila kami ay pumasok sa Senado, kami na mismo ang mag-aaresto. Hindi naman nalalayo ang panawagan ng mga grupong Tindig Pilipinas, Atom, Akbayan Youth na nagmarcha alas 2 ng hapon. Kaisa nila si former Associate Justice Antonio Carpio. Hindi naman pwede ang Senado maging asylum ng isang fugitive, no? Wala namang protective custody sa batas. Ang nakalagay lang, hindi pwede arestuhin pag nasa session ng Congress at ang offense punishable by less than 6 years. Yung crime against humanity, 12 years yun eh. So, kahit na nasa session, pwede siya arestuhin. Mungkahi niya sa NBI, sampahan ng reklamong obstruction of justice ang mga senador. Under the law, if you prevent the law enforcer from serving a warrant of arrest or summons, that is obstruction of justice.
Samantala, bahagya namang nagkatensyon nang magkainitan ang kantsawa ng ilan sa mga kasama ng mga ralista at mga pro-Duterte. Bato de la Rosa! Arestuhin! Arestuhin! Bato de la Rosa! Mabalikin! Mabalikin! Agad naman silang naawat ng mga pulis na agad ginawa ng paraang mapaghiwalay ang mga ito. Iniwasan natin na magpanagpo sila sa gitna. So nakikiusap po tayo sa mga grupo na pupunta po rito na mag-rally na panatilihin po natin ang disiplina sa bawat grupo. Nang sa ganun ay makaiwas po tayo sa mga problemang kakaharapin po natin. Okay, samantala Vicky, dito pa rin tayo sa may Senate compound at makasama natin ngayon si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po. Okay. Sir, kasama natin live si Vicky. No? Tanong lang po natin, situational po dito sa buong maghapon. I understand, no? Pilit yung pinaghihiwalay, yung magkabilang panig para hindi magkagulo. Kamusta naman so far? So far po, generally peaceful naman po, and of course may mangilan-ngilan na tension po kanina, may girian, pero at the end of the day, naging mapayapa rin po ang lahat. Yeah, speaking of tension, sir, I understand kanina, no, nung may mga lumalabas sa sasakyan from the Senate, may mga ilang mga supporters na pinipilit na harangan yung mga sasakyan para inspeksyonin. Kamusta po yun? Yun nga po, ay kaya pinayuhan po natin yung mga lumalabas dito na kung pwede, mag-reroute sila na yung mga empleyado. Yung mga nagrarally naman po dito, hindi natin mapigilan kasi siguro iniisip nila na may tatakas or whatever. Pero sinabihan natin sila na pag ginagawa nila yon, dapat huwag silang mananakit at huwag kakalampagin yung sasakyan. Sir, update lang po tayo. Nakuha tayong impormasyon nga, no, after natin makuha yung impormasyon na walang TRO na nakuha mula sa korte. Meron na po bang plano ang Philippine National Police? Meron na po ba na pag-uusapan kung magaganap na pag-aresto? Actually po, yung when it comes sa usapin sa pag-aresto, ang main tasking po ng NCRPO lang po dito is of course to secure the periphery of the Senate, to maintain peace and order, and at the same time siguraduhin po namin na wala pong violence na mangyayari dito sa mga nagrarally po sa paligid ng Senado. Sa pag-aresto po ay wala po kaming update po and directive coming from higher headquarters. So inabutan na tayo ng dilim dito, no? Andyan pa rin yung magkakabilang grupo, mataas pa rin ang emosyon. Ano po ang panawagan nyo sa kanila? Ang panawagan lang po natin sa kanila ay of course panatilihin po yung disiplina sa kanya-kanilang hanay. Kasi po yung inyong PNP ay hindi po magbulag-bulaban kung may ginagawa pong karahasan or violations of law ang kanilang pong hanay. Kami po ay magpapatupad ng pag-aresto kung may mga pangyayaring ganyan po. Maraming salamat po. Okay, yan po si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. Back to you, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Narito po ang update mula kay Mark Salazar mula sa Senado Live at doon daw po ay nag-anunsyo muli ng lockdown. Mark? Mel, naka-full battle gear, no? Yung mga agents ng OSAA o yung Office of the Sergeant at Arms, nagsuot na sila ng mga bulletproof vests. At a while ago, tama ka, naka-lockdown itong buong gusali ng Senado. Kami naka-stake out dito sa labas ng opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. At nandito rin ang napakaraming OSAA in full battle gear. Kanina, ang sabi ni General Aplasca, ang hepe ng OSAA, quote him, "We are arresting somebody." Nung aming tinatanong sino yung somebody na arestuhin, hindi na siya nag-elaborate, hindi niya nanilinaw. At ngayon, ganito ang sitwasyon namin, lockdown ang buong building. We were given 5 minutes, Mel, to vacate kung gusto namin umalis. At kung hindi naman, ay masasama kami sa lockdown ng buong gusali. Maliban doon sa mga naka-uniforming gray, I don't know kung may live video feed kayo dyan, Mel, pero lahat ay naka-full battle gear. Kinakausap ngayon ni General Aplasca media para bigyan ng briefing kung paano isasagawa ang arrest. Again, ay hindi pa natin alam kung sino, but of course, alam naman natin kung sino yung may inaabangang warrant of arrest dito sa Senado. Mel. Mark, sa mga oras na ito, nasaan si Senador Bato de la Rosa? Sa tansya mo? Go ahead. Yes.
ang unang alam na, ang pinakahuling balita natin ay nagpunta siya sa kanyang opisina. No? Ang nandito lamang sa opisina ni Senate President Cayetano ay 5 iba pang mula sa Mayorya, si Senator Loren, si Senator Marcoleta. Kanina kapapasok lang ni Senator Robin Padilla, pumasok doon sa opisina ng Senate President. Hindi malinaw kung nandun din ba with them si Senator Bato, sapagkat naging limitado yung aming visibility, yung aming line of sight nung nagsimulang maghigpit dito ng mga pwestuhan Mel para in preparation nga for the apparent arrest. Mark, yun namang mga sundalong dumating mo. Saan naman nagpunta? Nandito din, magkaharap lamang sila, kasama sila ng mga taga-USAA, ng mga office, ng mga ahente ng Office of Sergeant at Arms. At sa ngayon kasi, Mel, nagbibigay ng briefing si General Aplasca. Medyo malayo ako, but probably kung meron kayong live feed, ay maririnig ninyo kung ano yung kanyang binibigay na advice sa mga media na nandito. Of course, effectively, kami naka-lockdown na dito sa loob ng gusali ng Senado, Mel. So, ibig sabihin, lockdown. Ano ibig sabihin yan, Mark? Ang lockdown ay walang lalabas, walang papasok sa gusali. Ito daw ay pagkatapos ng kanilang high security operation na kanilang gagawin relative to sa aresto. Sandali lang, Mark, ha? Pakinggan natin yung nakukuha nating audio feed dyan. Okay. Yan. So, kasalukuya ka mo na nag-briefing. Sino? Mark? Si General Aplasca, yung pinuno ng OSAA ng Senado. At, okay. Sino nagsabi na walang order? General Aplasca. Walang order ng Senate. Okay. Si SP, arresto yung Senator Bato. Pero, nasa baba na ang SecGen. Sino kausap sa SecGen? Iakit sila sa OSEC. Yun ang purpose ni General Aplasca na yung safety ng SecGen ng Congress, iakit niya kay SecGen. Ano to? Yung may dala ng articles of impeachment? Ito ba ay ang sabing we will arrest somebody? Ano yun? Yung we will arrest somebody, wala pa yan. Okay. Yung naririnig nyo, Mel, ay mula sa public media affairs ng Senado. Well, isa pang preparation pala, parang hindi na ginagawa rito, ay yung arrival daw ng Secretary General mula sa Kamara dahil isa pa sa hinihintay dito, Mel, ay yung transmittal ng articles of impeachment. So, that's another preparation. Ngayon, doon sa sinasabing we will arrest somebody, ay wala pa daw, di umano na order ng gagaling kay Senate President doon sa OSAA para i-effect yung sinasabing arrest na yan. So, talagang pasensya na kayo, Mel, dahil hindi ito lahat napaka-fluid. Hindi natin alam lahat certain lahat ng nakukuha nating impormasyon as we cover this event Mel. So, marami ang iyong inaantabayanan na dyan, nakikita namin si Sandra Aguinaldo. Si Maris Umali, nasaan sa mga oras na ito? Si Maris Umali is not too far from me. Gusto mo bang makausap si Maris? Si Marisol? Si Marisol, nandiyan din si Marisol. Hindi, ang aking iniisip, alam mo, parang napakaraming nagaganap dyan, ha? Mark, ha? Mabuti na lang at marami pala tayo dyan. Yes. Marami, simula pa nung nangyari yung Lunes, Mel, ay siyempre hindi na natin lulubayan dahil of course we know na ayun nga na meron ng ICC warrant of arrest, na mayroon tayo hinihintay na Supreme Court decision doon sa kanyang urgent motion, di ba? Para mapahinto yung arrest warrant ng ICC. And then, nung lumabas yung balita na walang TRO na nilabas para sa kanya, sa halipe pinag-comment na lang yung magkabilang panig, teka muna, anong implikasyon nito, hindi ba? So, ayan, si Senator Bato ay De La Rosa ay
sumakay na elevator. Mel, galing siya sa opisina ni Senate President Cayetano. So, ito pala ay nandun pala siya, hold up, kasama ng iba pang member ng majority ng Senado. So, he's going up. Dahil, teka lang Going down, yung arrow ng elevator is going down. Ang ibig sabihin he's going down, pababa siya doon pwedeng sa may parking area or doon sa receiving area sa baba ng Senado. Marami. Teka lang, hindi naman sumara rin yung elevator. Hindi rin sumara. Nako, pasensya na. But, heavily guarded ang buong area. Yung OSAA are wearing talagang full battle gear sila. May mga bulletproof vest sila. Nakikita ba, Mel? Meron. Nadadaanan ng camera natin Ayan, So, alam mo, ang nagpaparami rito, in fairness, media, kami, Kasi, syempre, mga empleyado ng Senado, pag-uwian naman voluntary itong nangyari sa atin at kami naman ay binigyan ng 5 minutes to vacate kung ayaw naming ma-hold up doon sa sinasabing lockdown. Of course, sino naman naaalis sa amin dito, di ba? So, kami na lang itong nandito, of course, at saka yung OSAA, of Security Force ng Senado, at of course, yung mga close-in staff na mga senador na nandito pa. Mostly are majority members. Mark, saan nagpunta yung elevator? Yung sinakyan ni Senator Bato? Na hindi mo bumaba, Mel. Bumaba talaga. Bumaba. So, papunta yun sa ground floor. Nasa second floor kami sa labas ng session hall at sa labas din ng opisina ni Senate President Cayetano. Bumaba. Ano ang nasa baba? Ano ang maaring pinuntahan niya doon? Kung sa baba, pwedeng papunta ng parking. Merong parking doon na parking yun for the senators and for the officers of the Senate. And then pwede rin namang doon sa nilalabasan namin, pero yung kung saan naman kami sumasakay, medyo baka hindi doon. Ano naman ang gagawin niya doon? So, baka doon sa parking ng Senate. Pero nandun din ang OSAA office, by the way, sa di ba, sa basement. Yan na naman. Andun din yung OSAA. Ayan. May mga police naman tayo ngayon. Meron tayong mga police in blue uniforms. Okay. Ito, Mel, ay PNP. Wait, tingnan ko yung seal nila kasi hindi ko alam kung anong unit Hindi ba ito yung Senate, PNP Senate, PNP ABSE Group, So, ibig sabihin, ito yung augmentation force ito na naka-assign talaga sa Senate para i-augment ang OSAA. Kasi ganun yung nasa seal nila, yung yung badge nila dito sa kanilang braso. Sana tumungo si Senator De La Rosa. Ay, naku, oo nga, Mel. Teka muna. Pero lahat ng senador nariyan pa sa loob ng Senado, lahat. Hindi ko alam yung iba, especially yung minority, kasi medyo kanina pa past 5 p.m. nag-adjourn na yung kanilang session. Pinakahuling mga nandun ay members ng minority. And then they left. Ang talagang supposedly, Mel, may caucus pa kasi talaga sila sa yung majority yung grupo ni Senate President Cayetano, meron silang caucus dapat. So, nagkaroon sila ng caucus hanggang sa 5 na lang sila natira at huddle na lang ang tawag doon. And then nangyari na itong development na ito na meron ngang malaking movement, security movement at yung sinabi ngang we are arresting somebody. Mark, may tanong sa'yo si Vicky. Sige, Vicky. Mark, ano yung part na nakikita mo dyan? Saan nakadeploy yung mga reporters natin dyan para malinaw? Kung sino nandun sa labas, kung sino nasa loob? Ditong nasa loob, ako sa may session hall at saka sa may labas ng opisina ni Senate President Cayetano. Andito ako sa hallway, so nasa immediate, lang ako, yung door outside of the session hall at saka ni SP. Nandito, may mga ibang channel din dito. Andito din si Marisol Abduraman. Si Marisol, naka-assign yun sa atin tumutok kay Senator De La Rosa. And then, sila Sandra Aguinaldo, nasa baba yan. Sila Ian Cruz, nandito rin. At dahil of course, hindi lang naman dito ang nangyayari. May nangyayaring malaking rally rin sa labas, Vicky. Diba? At saka,
siyempre, malaki din ang security deployment outside the Senate. Both sa labas ng building at sa labas ng complex, meaning outside of the main gate, ay napakalaki ang security deployment. So, napakalaki ng ating dapat bantayan at lahat ng area ay may potensyal na may mahalagang mangyari na dapat ay malaman natin sa ating mga tagapanood, Vicky. Mark, nakita natin sinara kanina no, yung steel door dyan sa labas ng Senate. Ano yan, Vicky? Sinara kanina yung steel door. I guess bahagi yan ng lockdown na isinasagawa dyan sa Senado, di ba, Mark? Oo, umaga pa lang talagang dinivert na yung pagpasok ng lahat. Yung main gate dito, yung gate 1 ng Senate, hindi na talaga yan nadadaan ng kaninang umaga. Pero itong dahil nag-lockdown na, ay wala na talaga. Wala nang makakapasok at makakalabas sa anumang lagusan ng complex na ito. Mark, ng both the building and the complex. Sige Mark, babalikan ka namin. Sa sandaling ito, puntahan naman natin si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Vicky, narito ako ngayon sa lobby ng Senado, sa loob kami. Kasi nga, tila nakikita namin ngayon parang magla-lockdown. Sinara na yung rollers, yung roller ng dito sa lobby. Pero bukas pa naman yung kalahati. At nag-aantabay tayo kung ano yung susunod na mangyayari. Meanwhile, kanina kasi nagkagulo rin yung media, na-alerto kami kasi merong white van na dumating pero hindi clear kasi kung para saan yon. Based sa mga paunang information, no, yung natatanggap natin dito ay may kinalaman sa articles of impeachment, and at the same time, siyempre yung inuulat ko nga kanina na inaantabayanan yung NBI dito. So sa ngayon, masasabi Vicky na medyo tense pa rin yung situation. Kanina lamang ay ito ngayon may pumapasok kasi na may mahabang kalibre ng baril, no, na miyembro ng militar, at kanina yung nakita natin Philippine Navy yung uniform nila. So hindi clear sa atin kasi kung ano yung tasking nila. Basta nakikita namin sila dito sa loob ng Senado na hindi usual na nangyayari po dito sa Senado, Vicky. So may mga nagpasok ng firearms. Ilan, Sandra, ang nakikita mong mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa dyan sa labas ng Senado? Sa ngayon, medyo malayo ako sa area, pero kanina napasama ako sa Sergeant at Arms nung siya ay nag-inspect. No? Ang makikita natin kasi yung mga nagrarally ay hindi rin sila makadikit na sa gate dahil may crowd control police doon na may mga truncheon pa and all. Doon pa sila across the street, kaya medyo malayo talaga, at masasabing kung meron man nakaguluhan na mag-i-erupt mula doon sa mga supporters ay masasabing handa ang PNP para dyan, Vicky. Sandra, ito nakikita na natin sa ating video, no? May mga pumapasok na tauhan na may high-powered firearms. Nakita mo ba sila, Sandra, na naghihintay sa labas kanina pa? Yes, nakikita natin. Ang sinasabi naman sa atin ni General Aplasca ay ng Sergeant at Arms ay meron naman talaga silang component, no, na Philippine Marines dito. Yan naman ay dati na daw. So nakikita ko kung sila ay katulad dito sa lobby, mukha namang sila ay bahagi nitong Senate security na tumutulong sa kaayusan at seguridad ng Senado. Vicky? Alright, sige. Sandra, babalikan ka namin maya-maya lang.